Kasunod ng nangyaring lindol sa Cebu City, isang babae ang napaanak sa loob ng sasakyan. Alamin natin ang detalye niyan, makibalita tayo kay Vlad Fernando. Vlad? Yes, Maki, sa kabilangan ng malakas na lindol na naranasan dito sa Cebu ay biglang napaanak ang isang babae sa loob mismo ng taxi na kanyang sinasakyan. Kwento ng taxi driver na si Noni Giopano, galing ng Lapu-Lapu City si Joan Salado at magpapahatid na sana sa ospital nang sumakit ang tiyan matapos ang lindol. Dito na sa tapat mismo ng Cebu City Medical Center, isinilang ni Joan ang isang bouncing baby boy na balak nilang pangalan ng Kian o Gibor. Agad namang inasikaso ng mga doktor ang babae at si baby Kian sa labas ng ospital. Hindi pa kasi sila maipasok sa loob dahil sa patuloy pa ring nararanasang aftershock dulot ng lindol. Kasama nila ang iba pang mga pasyente na inilikas din kaninang umaga. Lubos ang pasasalamat ng kanyang asawa na si Adrian dahil ligtas ang kanyang mag-ina. May tuturing na rin itong blessing at good news sa kabila ng insidente ng lindol dito sa Cebu. Maki? Vlad, buti nagkaroon agad ng medical attention dun sa babaeng buntis, yung kapapanganak lang. Yes, Maki, totoo yan. Kasi actually, sa loob na mismo o sa tapat na mismo ng Cebu City Medical Center, napaanak talaga yung babae. At agad naman inasikaso ng mga doktor at nurses yung babae nga na nanganak. At okay naman yung kanilang kondisyon, yung mag-ina? Yes, so far, Maki, yung bata naman ay malusog naman ay sinilang ng babae. Ito nga si Joan. Okay, that's good, ano? Pero kanina nabanggit mo yung aftershocks, Vlad. So, kumusta ba ang aftershocks na nararamdaman dyan ngayon sa Cebu? Actually, Maki, sa ngayon nga, may mga nararanasan pa rin kaming aftershock dito sa Cebu. Hindi lang natin mabilang kung pangilan na ito, pero maya't maya ay may mga aftershock na rin na nararanasan pa rin dito. Intensity 7, no, Vlad, ang Cebu. So, yes, kumusta ang kung ano yung nakita mo kanina nung nagkaroon ng pagyanig? Ano yung nasaksihan mo? Well, actually, Maki, naranasan talaga namin itong magnitude 7.2 na lindol. Dito pa lang sa loob ng GMA Center dito sa Cebu ay nagtakbuhan talaga lahat ng empleyado sa labas dahil sa lakas ng lindol. Kahit nga yung tower natin dito ay alam mo yun, nagsishake din siya. So ayun, nagsilabasan talaga kaming lahat dito. Sa pakikipag-usap mo ba, Vlad, gaano kalawak sa city, sa buong probinsya? Ganun ba yung kwentuhan dyan sa mga nakakausap mo? Actually, Maki, galing tayo ng PRO7 kanina at may naitala na sila na 5 patay dito sa Cebu lang ito, Maki. Sa probinsya nga ng Pinamungahan, may isang bata na namatay doon dahil sa anong tawag dito? Dahil nga din ito sa lindol. So namatay yung bata dahil I believe may parang nagdi-distribute doon ng Pantawid Pamilya Pilipino program doon sa kanilang bayan at yun nga naiulat yung bata na namatay. Nakita ko nga dito sa nakikita nating video ngayon, courtesy of Ginang Clarita Lasola, talagang nagtatakbuhan yung mga tao. So, kumusta naman ngayon? After the panic, kumusta ngayon lalo na't nakakaramdam pa ng aftershocks? Actually, Maki, may mga nakikita pa rin tayong ilang mga Cebuano na nasa daan kasi may abiso pa nga dito na bawal muna pumasok sa loob ng bahay. So as much as possible, dapat nasa outdoor muna tayo para masigurong ligtas. Lalong-lalo na maya't maya talaga ay nararanasan natin itong aftershock. Bakit? Mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat, Vlad Fernando.